Okay, so magandang gabi. Ayun yung SM Caloocan. Magbubukas sa Biyernes. So, Miyerkules ngayon. So, kanina umaga wala ako dito. Kaya, quick check lang tayo ngayon. And, baka bukas i-double check ko yung mga water levels nito. Then, kung pwede natin, or kung kailangan na natin silang i-refill. So, ngayon, tinitingnan ko lang din to, yung mga sweet basil natin. Lemon basil. At dalawang lemon basil, sweet basil, tapos Thai basil. So ayusin din natin yan para hindi masyadong nakatungo. Yan. So yung kanina April 14, ito April 10. Yan, nasa taas, April 10 lahat yan. Tapos dito meron naman tayo dito. Hindi na masyadong kita yung, hindi ko kita pala. Yan, bunga ng bell pepper natin. Laki, no? Medyo mas, palagay ko, mas gusto ko magpadami ng production nitong bell pepper. Hindi naman sobrang dami siguro, mga 6, 7. Yan. Na tanim dito. Pero mas ayusin natin kasi natuto naman tayo dyan. Hindi ko sure kung pwede rin, kung gagawin ko siya sa DWC. Yung may oxygenation na yung tubig. Kasi yun yung gusto kong next na setup natin after ng Kratky. Mag DWC tayo. So anyway, ngayon ito yung Nutri-Hydro. So may mga tanim tayo dyan nung April 15 and April 30. Yan, April 30. April 16, April 25 pala to. Ito medyo malaki-laki. Tapos April 30. Tapos meron tayo dito yung nauna-una. Ito naman yung April 20 natin. So 5 days pagitan nito doon. So medyo malaki yung difference, no? Ganun kalaki yung nagagawa ng 5 days sa kanila. So yan. So yung cherry tomato natin, bala ko talaga pa rin yan ilipat. Pero hindi ko pa nagagawa. Dapat siguro kanina. Yan. So, ililipat ko rin yan kasi medyo mahihirapan na siya sa location niya sa taas. Tapos, ayan. So, ito yung mga scamander natin. So, hindi siya katulad nung dati natin na maliliit. Dati talaga halata medyo maliit. Kulang sa araw, ganyan. Ngayon, nakita mo talaga na nag-improve yung quality ng dahon niya. Mas dumami, tas mas lumapad. Kasi nga, mas maganda na yung setup niya ngayon. Polycarbonate yung roofing natin. So, ito naman yung April 5. So, ito yung magiging harvest ko sa darating na weekend. Ayan. So, ito naman, tinitingnan natin kung ano mangyari dito. Pero medyo biglang bumilis yung paglaki niya, itong talong natin. So, hopefully mamunga na siya. Ayan. So, dito naman, observe pa rin tayo. Kasi hindi natin sure kung yung mga, yan o, yung mga tawag dito, mga bunga ay magtutuloy. Kasi parang biglang bumagal yung paglaki niya. Yan. So, tinitingnan naman natin yung nutrient solution. Okay naman. Binabantayan naman natin sila para hindi na siya matulad nung dati na sobrang taas. Kaya nasunog. Muntik pa nga mamatay. Diba? Parang nasunog yung mga dahon. Ganyan. So, pero kung medyo mahirapan tayo dyan, which is ngayon medyo nahihirapan ako based na nagiging result. So, baka mag bell pepper lang muna tayo. So, ayan. Dito naman, hindi masyado makita kasi madilim eh. Pero ito naputol. Hindi ko na alam kung ano nangyari dito. Ayusin ko na lang to dito. Pero, hindi ko na kung ba't naputol. Yan. Pero gawin na natin siya ng pang support. So, hindi masyadong kita sa video ngayon kasi gabi na. Wala kasi ako ng buong araw eh. Pero bukas ang umaga, basi tayo ulit natin. Tapos tingnan natin kung anong kakaiba. Pero ito, yan. Diniligan ko to kanina umaga. Ito rin. Yan. No, mayroon pang moisture. Pero makita nyo, pag nasa nutrient solution, ang bilis bumuka nung true leaf nila, hindi katulad dito na nasa lupa. Pero ngayon bumukas na rin yung true leaf nila, pero yun, yung pechay natin doon, napakalegi.
Napaka-leggy. Hindi ko naman bakit. Siguro sobrang layo na nito sa araw. Pero okay naman eh. Yan. Tapos ito naman, ito yung amaranth natin or colitis. So, para meron tayong ma-harvest. Pero bukas na ako magta-transfer. Tatransferan natin tong Kiss with iron ng 15 na lettuce. 11 days old yon kasi dapat ngayon 10 days old. Pero bukas na natin ita-transfer kasi masyado ng gabi. And magpe-prepare tayo ng mga ganong container ulit para dun sa mga sobra kasi may mga pasobra tayong seedlings. So, yan. So, ganun mangyari. Lalagyan natin dito yung mga pasobra-sobra. Yan. Unti-unti. So, pwedeng lagyan na rin natin yon. Yan lang. So, mas maganda kasi may pasobra para laging puno. Puno itong tinataniman natin. Diba? At lagi rin tayong may mga extra harvest for personal consumption or pang freebie natin. Ganyan. So, yun lang naman gagawin natin bukas. And ito pala, itong bell pepper natin na nandito. Medyo nababagalan sa paglaki niya. Siguro dahil sabi, ang daming compost yan sa ilalim eh. Baka dahil doon, nahihirapan siyang umugat. Yan. So, dapat siguro hindi ko ginawang ganon. Anyway, ito naman yung cherry tomato natin. Mukhang okay naman siya. Pero ayusin lang natin siguro yung setup. Ngayon kasi, ang cherry tomato, bell pepper, tsaka cucumber natin, nasa trial pa talaga tayo. Wala pa tayong sa gusto nating magparami. Pero based na experience ko, mas nadadalian ako dito kay bell pepper. Yan. Kaya balak ko kung mag-expand tayo or magdadagdag ng mga tanim in terms of fruiting, kay bell pepper ako. Pero, yun nga, ang nagkakaroon naman tayo ng challenge in terms ng nutrient. Kasi, naka-kratky setup sila. So, there are times after 3 to 4 days na biglang nag-spike up yung nutrient nila kasi parang mas nagko-consume muna sila ng water on that stage. So, bumababa yung water level, naiiwan yung nutrient solution, nagiging concentrated. So, bumababa yung pH level, bumababa din yung at sobrang tumataas naman yung nutrient level, which is hindi rin naman maganda sa kanila. So, ayun. So, gawan pa natin ng paraan, pero pinag-aaralan pa rin naman natin kung anong best setup para dyan. So, ayan. So, nakita nyo, ang ganda ng laki, no? Ito pala, masyadong maliit. Yung distance natin dito, talagang kukulangin to in terms of space. So, i-modify natin to after natin mag-harvest dito. Yung mga butas na yan, iurong siguro natin hanggang dito. Medyo isagad natin. Yan, isagad natin dito yung butas. Yan, yung gilid lang naman. Tapos tatakpan na lang natin sila ng foam. Ayan. So, yun lang naman yung concern na nakikita ko dito sa ngayon. And hopefully, yung iba, ito medyo na-adjust ko na. Hindi ko sure kung kailangan ko pa siyang i-adjust ulit. Kasi may konti pang space eh. Ang pinaproblema ko lang kasi sa kanila. Ito. Yan. Ayun. Pag in-adjust ko pa lalo dito, baka magkaroon naman ako tayong issue sa ugat. Yan, wala sila masyadong space sa ugat. Kasi sobrang nakagilid na sila. So, sa palagay ko, yan ay okay na. Pero titingnan pa rin natin magiging result after few months ng trials natin. So, next setup natin, hindi ko sure kung itutuloy ko yung ditong side na to or ililipat ko na siya doon. Yan, itong container natin dito. Itong dalawang container meron na kasing laman. Pero after natin mag-transfer dito, after 5 days, magta-transfer ulit tayo ng 10 days old natin. 30 pieces yon. So, meron tayong hindi naman after 5 days. After 7 days kasi yung after 5 days, nabulilyaso yun, inatake ng mabait. Yun. So, after 7 days pa, magkakaroon ulit tayo ng 30. So, dito, tsaka dito. So, ayun. Bumili na rin pala tayo ng 5 liters nutrient solution. O yung Kiss powder solution ni Katanim. So, parang katumbas kasi na yun, 5 liters. Katumbas yun ng 5 liters. Pero ang presyo niya nasa 1,200 lang. So, napakasulit siya. Kasi kung bibili tayo ng tigwa 1 liter na nakamix na,
550 yata ang isa nun. So, multiply mo yun sa 5. So, approximately, nasa 2,500 yon. Pero, since bumili tayo ng powder solution, powdered version niya, meron tayong natipid na more than 50%. So, tatagal na yon. Kasi yung 1 liter, parang nagagamit ko ng 2 to 3 months yata. Ganyan. Depende kasi yun sa dami ng alaga. Siyempre, kung sobrang dami ng alaga niya, baka saglit lang yan. So anyway, ngayon kasi padami pa lang naman yung alaga natin. And ini-improve pa rin natin yung sistema natin, inaaral mga challenges kung ano naman. Pero ngayon, hindi na sobrang init. Medyo nakaka-recover na, may paminsan-minsan pag-ulan. So looking forward to a better result ng pagtatanim natin. So, 'yun. So, yun lang naman. And tutuloy-tuloy lang din natin yung pagtatanim dito. Siguro maganda yan. Makita natin. Ito, lalagyan ko na to. Yan. Naman, lagay natin dito. Kailangan ko na palang gumawa ng cuttings, no? Kasi nauubusan na tayo ng itatanim. Pero may mga sweet basil pa ako sa baba. Pwedeng i-set upan ko dito. Yan. May lupa pa naman tayo doon. So, ni-utilize na lang natin yung lupang nandito. So, kung naubos ko na yung lupa na pwede kong i-utilize dito sa taas, yun na yun. Ang next na gagawin natin is utilize ang mga nutrient solution natin. Okay? So, I guess that's it. And thank you very much for staying with me. Na kung ano pinagsasabi ko. And see you tomorrow. Bye-bye.